Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3441 Chintian. Natahimik sandali si Bai Wumang bago nagtanong, ano ang nangyari sa kanya? Sa madaling salita, naglaho siya pansamantala. Nawawala. Ibig mong sabihin, wala siya noong ginawa ang plano. Nakipag-ugnayan ako sa iyo para sabihin sa iyo na ang plano na sinang-ayunan ng asawa ko ay magpapatuloy gaya ng dati. Babae, nang walang sword god, saan ka nang galing? Magtiwala ka, sabihin mo sa akin ito. Bai Wumang, pumayag ka ba sa planong ito dahil natatakot ka sa asawa ko? Wala ka bang gustong gawin? Natahimik si Bai Wumang. Naniniwala ako asawa, laging maniwala. Ang pinaniniwalaan niya ay dapat gawin, palagi niyang sinasabi ang sinasabi niya. Ikaw naman. Dapat mong isipin ito para sa iyong sarili, nasabi ko na kung ano ang dapat mong sabihin. Su Qingzhou pagkatapos noon, direktang naputol ang komunikasyon. Sa parehong oras, Hongmeng upstream. Sa isang kagubatan ng Yuzo, na puno ng puting ambon ng hangin. Sa magkabilang gilid ng isang chessboard na gawa sa puting jade, isang lalaki at isang babae ang naglalaro ng chess. Ang lalaki ay nakasuot ng puting robe na may maluwag na dibdib, parang bathrobe, na nagpapakita ng malalaking kalamnan sa dibdib. Sa mahabang itim na buhok at alampay, ang gwapo niyang mukha ay may haplos ng evil charm. Yuzo, natalo ka na naman. Naghulog ang lalaki ng isang itim na piraso, ang laro ng chess ay nabaligtad sa isang iglap, at ang isang malaking bilang ng mga piraso ay nilamon ng kanyang itim na piraso. Ang cyan long dress ay parang isang independent Jane Yuzo, na may maitim na kilay na bahagyang nakalok. Hawak-hawak ang puting bata sa mahabang panahon, tahimik lang itong may baba ni Jian Yuzo. Natalo ako. Dahil ikaw at ako ay magkakilala, ako ay naglaro ng 836 na round. Maliban sa 3 draw, ako ay nanalo sa lahat ng 833 na round. Sa 3 laro ng draw, nalasing ako sa iyo. Ngumiti ang lalaki at sinabing, hanga talaga ako sa iyo, paano ka pa magkakaroon ng lakas ng loob na makipaglaro sa akin sa lahat ng oras? Ipapanalo kita. Tahimik na inimpake ni Jian Yuzo ang kanyang mga piraso at mahinang sinabi. Mas mabuti, kung mangangako kang maging babae ko, hahayaan kitang manalo, biglang iniunat ng lalaki ang kanyang kamay at hinawakan ang walang butong malambot na damo ni Jian Yuzo. Nakabantay na si Jian Yuzo at nagmamadaling umiwas para maiwasan ito. Ngunit ikinawit ng lalaki ang kanyang paa, na bad trip si Jian Yuzo, at inabot ang kanyang mga braso sa baywang ng babae. Ipinakita ni Jian Yuzo ang kanyang paglilinang, at sa isang pagtalon ng paggalaw, diretso siyang umiwas. Shin Tian, mayabang ka. Nagawa na naman ang dating problema. Ito ang unang grupo ng madilim na pinto, hindi ang tuyong pinto. Naglakas loob kang tretuhin ako bilang isa sa mga babaeng tuyong pinto, isusumbong ko si Hongmeng. Ang mga mata ni Jian Yuzo ay buhulbing, malamig at galit na sumigaw. Ang lalaking nagngangalang Shin Tian ay nagtaas ng kanyang mga kamay, huwag kang matuwa, Yuzo, anong nangyayari sa iyo? Basta. Biro, huwag masyadong seryoso, hindi ako nagbibiro sa iyo, sabi ni Jian Yuzo. Tingnan mo, napakaganda ng magalit. Ngumisi si Shin Tian, paano kita ituturing na vulgar na tagahanga? Kung sa tingin ko, pwede ba akong palayain ng nanay mo? Ngumisi si Jian Yuzo, wala akong pakialam kung ano siya. At least, ipapahiya ko ang tatay mo sa Kwanongming. Haha. Matanda na ako, matagal na akong sanay sa mahiyain kong anak, ayos lang. Huwag mo akong intindihin ang magiging biyenan ko, yun lang. Shin Tian, tumahimik ka. Sok sok sok. Napailing si Shin Tian, ako ang pinuno ng grupo, miyembro ka ng unang grupo, hindi ka kwalipikadong hilingin sa akin na tumahimik. Maliban kung asawa kita. Ang dibdib ni Jian Yuzo ay umaalon sa galit, lumabas ka. Umalis ka sa aking Yuzu Forest. Ang Yuzo Forest ay isa sa teritoryo ng Group A, at hindi ka kwalipikadong itaboy ako. Ngumiti si Shin Tian at humakbang pasulong, papalapit ng papalapit sa babae. Yuzo, in terms of background, talent, and appearance, you and I are a natural pair. Sa pagkakataong ito, ang tanga na si Bai Wumang ay nagbigay sa atin ng magandang pagkakataon. Kung tayo ay magtutulungan, siguradong gagawa tayo ng magagandang tagumpay. Pagdating ng panahon. Sabay nating pasukin ang Hongmeng at maging kasama ng mga Diyos, hindi ba't maganda? Sabi ni Shin Tian, inabot niya ang mukha ni Jian Yuzo. Ayokong pumasok sa Hongmeng, at ayaw kong madamay ka. Sabi ni Jian Yuzo, nanginginig ang kanyang katawan at gusto niyang makatakas ng diretsyo. Soul Lock ang dragon. Pinitik ni Shin Tian ang kanyang mga daliri at binaril ang isang kaluluwa ng dragon na may madilim na kapangyarihan, at binalot ng kadena at ikinulong ang primordial spirit ni Jian Yuzo. Nagpumiglas si Jian Yuzo, ngunit hindi makatakas. Shin Tian, gusto mo bang mamatay? Baby, nasabi na. Ako ang team leader, miyembro ka ng team, magkaiba tayo ng pagkakakilanlan, it makes sense. Sa tingin mo, sa harap ko, makakalaban mo.
Pinapabayaan lang kita noon, pero wala akong oras ngayon, pagkatapos ng digmaang ito. Tatapakan ko ang ulo ng isang grupo ng mga Hangul at papasok sa Hongmeng. Bago pumasok, kahit ano pa man, kailangan kong matikman ang lasa ng iyong madilim na pintuunang Diyosa. Kapatid kong si Yuzo, isang masamang ngiti ang ipinakita ni Qin Tian. Sa sandaling ito, isang itim na anino ang lumabas mula sa kagubatan ng kawayan sa gilid. Ang itim na anino ay may dalang dalawang nasusunog na marka ng kuko sa magkabilang kamay, at mahinang nagpakawala ng umuungal na tunog ng isang halimaw. Ang mapagmataas na ekspresyon ni Qin Tian ay hindi nagbago, ngunit may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kalasag ng Dragon Scale Halo, at ang kapangyarihan ng asul na dragon ay hamarang sa mga itim na flame claw mark. Liao Tianwo. Ikanaway ni Qin Tian ang kanyang braso at nag-alab ng apoy, pinilit na bumalik ang anino. Ang itim na anino ay umatras ng 12-12 ng mga hakbang, ang kanyang mga binti ay nasa isang lunge, at handa na siyang umatake muli. Ito ay isang itim na tela na nakapiring, nakasuot ng itim na baluti, isang matipunong lalaki na may malungkot na mukha. Yu, umatras ka. Hindi kanya kalaban. Mahigpit na saway ni Jian Yuzo na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Miss, kung maglakas loob siyang gawin sa iyo ang ganoong bagay, hindi ako pwedeng maupo at huwag pansinin ito. Ipaglalaban ko siya kapag namatay ako. Nagkibit balikat si Qin Tian at ibinuka ang kanyang mga kamay, lahat sila ay miyembro ng team ko, bakit ang seryoso mo? Black Dog, si Yuzo ang master mo, at ako ang team leader mo. Nangunguna sa lahat ang kaligtasan ni Miss. Mataimtim na sabi ni Yu. Talagang nakakaantig, ang Panginoon at ang katulong ay labis na nagmamahalan. Pumalakpak si Qin Tian sa kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, pinakawalan si Jian Yuzo. Makikipaglaro lang ako sa iyo, malapit na ang labanan, para makita kung bumabalik na ba ang kakayahan mo. Naglakad si Qin Tian sa gilid ni Yu at tinapik ang balikat ni Gao. Huwag masyadong seryoso. Gusto kong magseryoso, ang iyong master ay ang aking bedside concubine. Naikuyom ni Yu ang kanyang mga kamao, ngunit hindi na siya nang ahas na gawin iyon muli. Lumingon si Qin Tian, tumingin kay Jian Yuzo, at biglang nagtanong, Yuzo, hindi mo ako tinanong kung bakit palagi kitang tinatalo sa chess. Magtatanong ba ako? Hindi mo kailangang magtanong, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ikaw. Ngumisi si Qin Tian at sinabing, masyado kang seryoso. Nanlamig ang mga mata ni Jian Yuzo, bakas ng ayaw at pagkalito. Kaagad, tumawa si Qin Tian at masayang naglakad palabas ng kagubatan ng kawayan. Hanggang sa nawala ang hininga ni Qin Tian ay nakahinga ng maluwag si Jian Yuzo. Ayo, hindi mo dapat binaril, papatayin ka talaga niya. Si Qin Tian ay isang baliw, gumagawa siya ng mga bagay batay sa kanyang kalooban, may bakas ng takot sa kanyang mga mata si Jian Yuzo. Kabanata 3442. Buong tapang na sinabi ni Yu, Miss, ang buhay ni Yu ay ibinigay ng kanyang adoptive father. Kapag nawala ang kanyang adoptive father, ang buhay ni Yu ay pag-aari ng binibini. Ang mamatay para sa binibini, si Yu ay hindi natatakot. Pero ayokong mamatay ka. Naiintindihan mo. Masungit na sagot ni Jian Yuzo. Natigilan si Yu. Ikaw lang ang kamag-anak na iniwan ng tatay ko para sa akin. Ayokong mamatay ka ng walang kabuluhan sa kamay ng isang baliw. Kahit na gumawa si Feng Jishan ng mas pangit na mga bagay ng pananakot ng mga lalaki at babae, pagsunog, pagpatay at pagnanakaw, wala siyang punto. Tutulungan siya ni Ama. Wala kang ideya kung kailan talaga siya papatay. Dahil hindi niya alam. Tama siya, hindi ko siya kalaban sa chess, masyado akong seryoso pero bakit hindi, masyado kasi siyang abnormal. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng baliw, ito ang nararamdaman ko kapag nakikipaglaro ako sa kanya ng chess. Si Qin Tian ay iba kay Bai Wumang, pumapatay siya, tama ba? May katuturan ito. Si Jian Yuzo ay nagngangalit at bamulong, ikaw at ako ay dapat mag-ingat sa mga ganyang baliw. Miss, siguro. Oras na para umalis tayo sa Dark Gate. Umalis. Mas madaling sabihin kaysa gawin. At saka, saan tayo pupunta? Napabuntong hininga si Jian Yuzo. Nagulo sandali ang ekspresyon ni Yu, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, Miss, may bagong mahalagang impormasyon tungkol sa pagtataksil ni Bai Wumang kay Hongmeng. Oh, ano ito? Nakipag-usap si Wumang sa asawa ng Diyos ng Espada ng lahi ng tao, at nalaman niya na ang Eskremedor na antas ng Emperador, ang Diyos ng Espada, ay nawala. Nawawala. Nagulat si Jian Yuzo, anong problema ang naranasan mo? Mukhang ganito dapat, hindi ako nagdetalye, ngunit para maisulong ang pagtitipon ng mga puwersang anti-Hongmeng, makakahanap sila ng isang taong magpapanggap bilang isang Diyos ng Espada. Ang mga mata ni Jian Yuzo ay kumikislap, at nag-iisip na sinabi, sa pagkakataong ito. Kawili-wili ito. Sumimangot si Yu at sinabing, Miss Word, sa pagkakataong ito, ang Emperador. Pangungunahan ni Qin Tian ang isang grupo ng mga tao doon, at siya. Tiyak na sasakupan ng ilang na ito.
Nanalo si Bai Wumang at iba pang traidor, at sapat na ang kredito para makapasok sa Hongmeng. Sa oras na iyon, magiging parang gintong medalya siya sa muling pag-iwas sa kamatayan, at makakagawa siya ng walang kaparehon. Miss, sa oras na iyon, mas malalagay ka sa mas mapanganib na sitwasyon. Ang mukha ni Jian Yuzo ay nagyelo, ayo, ano ang gusto mong sabihin? Naglakas loob ang kontrabida na ilayo ang dalaga sa panganib, marahil si Xiao Lang. Tumahimik ka. Galit na sambat ni Jian Yuzo, alam mo na ayaw kong marinig ang pangalang ito. Walang kinalaman sa akin ang babaeng iyon. Napabuntong hininga si AU, Miss, huwag kang magalit, mali ang kontrabida. AU, makinig ka, hindi ako papasok sa Hongmeng, lalo pat tatanggapin ko ang tulong ng babaeng iyon. Oo. Tumalikod si Jian Yuzo, tumingin sa hindi pa rin maayos na laro ng chess, at nahulog sa pagmumuni-muni. Ancient God Realm, Tianmojing. Sinasabing ito ay isang balon, ngunit ito ay talagang isang kontinente. Ang kontinenteng ito, marahil dahil sa pagdating ng isang sinaunang demonyo, ay puno ng mataas na konsentrasyon ng kapangyarihan ng demonyo. Ang madilim na itim na bato at lupa, mas malayo sa kaibuturan, mas malalim ito. Sa pinakasentro na posisyon, iyon ay, ang wellhead, ito ay isang mataas na puro demonyong kristal na mineral tulad ng itim na kristal. Ang mga minahan ng kristal na ito ay kapaki-pakinabang sa paglilinang ng demonyo, ngunit walang mga demonyong kaharian ang pumupunta rito para sa akin. Una, hindi nang ahas ang mga demonyo na lapastanganan ang mga demonyo, at pangalawa, ito pa rin ang control area ng Titans. Sa oras na ito, ang lugar sa paligid ng wellhead ng Tianmojing ay espesyal na inayos. Maliban sa pinakasentro na posisyon, na napapalibutan ng hexagram ng Heavenly Demon Sacrificial Formation, ang panlabas na bahagi ay ang phalanx ng mga pangunahing kaharian. Sa ilalim ng bandila ng Witch of the Abyss, ng Seventh Kingdom, si Asmodeus, ang host ng festival na ito, ay nagdala ng ilang strategic level na mga general ng demonyo at daan-daang matataas na opisyal ng demonyo upang maghintay ng maaga. Bukod sa Bone Dragon King Bor na nanatili sa tuktok ng Crimson, naroon din sina Aperin, Sazam, Surtur, at maging ang dating demonyong haring si Belial. Bilang bumati, ang pambansang guru na si Jalan ay tumayo sa unahan at gumawa ng on-site scheduling. Sa oras na ito, isang malaking halaga ng tubig dagat ang lumitaw sa kalangitan. Para bang isang karagatan ang nahulog mula sa langit, at lahat ng uri ng mga demonyo sa dagat ay nagmula sa mga alon. Hahaha. Kuya Asmodeus, long time no see. Napakagwapo mo. Ang pagpatay sa emperador sa isang iglap ay talagang kahanga-hanga para sa magkapatid. Dumating ang Magic Army. Sa sandaling dumating sila, ang mga demonyo ng dagat ay lumiit lahat sa tubig, tamad na lumabas. Ngunit ang pinuno ni Jeros, gayunpaman, ay gumawa ng isang dosenang o higit pang mga armas, at abala sa pakikipagkamay at pagbati sa mga demonyong executive ng Seventh Kingdom. Siya ay medyo magalang. His Royal Highness, pwede ka bang maging mas reserved? Iginala ni Delphi ang kanyang mga mata at nagreklamo mula sa likuran. Anong alam mo? Ang Seventh Kingdom ay kayang tiisin ang pressure ng Sixth, Fifth Kingdom at the Protoss, mananatili ng napakatagal, at baligtarin ang sitwasyon sa isang iglap. Hindi ba ito isang himala? Kailangan nating lahat na matuto mula sa Demon King na si Asmodeus. Pinuri siya ni Jeros, sinabing napaka-komportable ng senior management ng Seventh Kingdom at mas ngumiti. Amataba. Seryoso ang pangalawang hari ng demonyo, sinusubukan ko lang ang lahat para iligtas ang ilang naghihirap na tao. Kahit saang kaharian o lahi sila nabibilang, ayaw nilang magtagal ang digmaan. Kapag natapos na, matatapos na, sabi ni Asmodeus na may malabong ngiti. Beryl, hindi kasing galing mo ang anak mo, naiinis talaga ako, dumating ang isang boses na yin at yang, nanunuya, si Belfinger, ang pang-apat na hari ng demonyo na nakasuot ng mahabang damit sa korte, ay nagdala ng ilang strategic level na demonyong general, pati na rin ang isang grupo ng inaantok, walang kibu na high-level executive, dumating sakay ng spaceship. Si Belial ay nakasandal sa isang nakasandal na upuan, umiinom mag-isa, at ngumingiti, pinsan ko, matagal na, nabalitaan ko na natalo ka ng gusto noong nakaraang pagkakataon. Maaari ka pang gumawa ng 5 strategic level na dadalhin, hindi ito madali. Bilang karagdagan sa mga sloth demons, nagdala din si Belfinger ng 3 pang madiskarteng antas ng demonyo. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi nakakagulat sa lahat. Bagaman tumpak ang estratehikong antas ng iba't ibang bansa sa maliwanag na bahagi, kung gusto mo talagang maghukay, dapat may mga nakatagong bagay. Ito ay walang iba kundi ang ilang madiskarteng antas, na hindi mag-aambag sa kaharian, at gustong mapag-isa. Sa halip na mag-alala tungkol sa akin, maaari mo ring alalahanin ang iyong sarili, ang matandang hari ng demonyo, ang mga gawain ngayon. Benkyujo. Bokyuj. Tumawa si Belfinger. Bumaba ang mukha ni Belial, parang hindi mo pa rin maintindihan, bakit ka nabigo. Hindi ako nabigo, wala ka talagang alam. Nang makita ang pares ng magpinsan na nag-aaway sa isa't isa, isang boses ang dumating para hikayatin silang lumaban.
Hindi ba't ang Heavenly Demon Festival ngayon? Gaya ng nakagawian, ang anumang pagtatalo ay dapat itigil. Bakit ang amoy ng pulbera? Napakalakas. Isang bantay na may hindi natural na ekspresyon. MS Gretney. Matanda ka na, matandang senior ka na sa pamilya ng demonyo, maupo ka na. Nagmadali si Jerose para alalayan si Gretney, parang junior na umaalalay sa isang elder, very filial. Old bug, kahit hindi mo i-restore ang katawan mo, hindi mo kailangang maging humanoid, di ba? Hindi naman sa hindi namin alam ang itsura mo. Isang gintong kulay na dragon ang mabilis na bumaba sa eksena, at si Gerd, ang ikalimang Diablo, ay ngumisi sa dragon, na nanunuya. Kabanata 3443 ang mangkukulam sa Leopard Print. Ang ikalima at ika-6 na kaharian ay sinisisi ang isa't isa dahil sa kawalan ng aksyon kamakailan dahil sa kabiguan ng labanan sa ikapitong kaharian. Mula nang dalhin ni Asmodeus ang Bone Dragon King Bon sa buong universo, ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake ilang taon na ang layo, at pinatay ang Diyos na Emperador Kailan, kahit ano pa ang nasa loob ng kwento, ngunit nabalitaan na ito ay isang napakatalino na labanan ng ikapitong Diablo pagkatapos ng lahat. Kasama ang prinsipe ng korona, ang bruhang kalaliman na si Gloria, sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos ng Espada, pumasok siya sa unang kaharian at isinama ang mga labi ni Satanas. Kahit na ang unang kaharian ay hindi na ang Panginoon ng nakaraan, ang kamelyong payat at patay ay mas malaki kaysa sa kabayo, hindi pa banggitin ang katotohanan na siya ay may malapit na kaugnayan sa Diyos ng Espada. Maging ang muling pagtatayo ng Demon King City ay tinulungan ng Terran team, na nagpapakitang maganda ang relasyon. Maraming mga kadahilanan ang naging dahilan upang mapahiya sina Gerd at Gretney, ang dalawang makalumang demonyong hari ng mga dragon at Zerg. Ang ikapitong kaharian ay tila hindi nagbago at siya pa rin ang pinakamahina, ngunit hindi ito iniisip ng mga mandirigma. Kakalabanin mo si Asmodeus, tatayo ba talaga at manunood si Sword God at ang unang kaharian? Matoteboy pa nga ng Sword God ang Super Demon Coalition na pinagsanib puwersa nina Satanas at Belfinger para talunin, at ibagsak ang ikalima at ika-6 na kaharian, hindi ba madali? Hit, hindi ka makakatama. Ngunit ang problema ay nasa 10,000 Years War, ang mga linya ng labanan sa pagitan ng ikalima at ika-6 na bansa ay naunat, at ito ay naging medyo napakalaki. Para sa malawakang pagsalakay at pananakop, ang mga demonyong mandirigma ay nagsanay at ang mga tao sa bagong mundo ay nagrekrut at tinanggap, ng walang layunin, ay natural na naging problema. Sa oras na ito, hindi na mapapanatili ang cycle ng pakikipaglaban para suportahan ang digmaan, at direkta nitong hinahatak pababa ang ekonomiya ng dalawang bansa. Sa estratehikong antas, walang pakialam ang malalakas na tao sa paghihirap ng mga tao. Anyway, hindi sila kumakain o umiinom, at maaari silang mag-practice. Ang problema ay hindi nag-iisa ang malalakas. Mayroon din silang mga kamag-anak, kaibigan, angkan, at inapo. Sa malaking paraan, dapat protektahan ng Demon King ang kanyang sariling mga tao, at iyon ang pinagmulan ng kanilang mga paniniwala. Ang pagsuko sa mga tao ay pagsuko sa kapangyarihan ng pananampalataya. Kung wala ang mga tao, saan manggagaling ang hari? Sa makatuwid, sinisikap ni Gerd at Gretney ang kanilang makakaya na pakainin ang kanilang hukbo. Ang pamilya ng Demon Dragon ay hindi masama, dahil ang mga sakam na nagnanakaw ng kayamanan ay galit na nanloob sa ari-arian, at ang Demon Dragon ay mabubuhay ng walang pagkain at damit. Ang problema ay ang Zerg, ang mga halimaw na ito na mabilis magparami, may mababang katalinuhan, at hindi natatakot sa kamatayan, ay naglalayon sa teritoryo ni Gerd. Bilang resulta, nagsimulang mag-atake ang ikalima at ika-6 na bansa, at naging masama ang relasyon, at natural na hindi tama ang dalawang hari ng demonyo. Brother Wang, kung tutusin, isa itong celestial na sakripisyo, at ang kakaibang hugis na mga surot, na inilagay sa upuan, ay hindi maganda, ang pinuno ng Flying Wing Army, si Gelang Tai, ay tumawa sa tabi niya. Ilang mga ministro ng ika-6 na kaharian ang nagpaikot-ikot ng kanilang mga katawan, na parabang puputukan nila ang kanilang mga balat ng tao anumang oras at magiging orihinal na hugis. Malamig na tiningnan sila ni Gretney, ngayon ang Demon Festival, at parurusahan ng mga demonyo ang mga walang galang na demonyo. Noon lamang huminahon ang isang grupo ni Zerg, at walang malaking laban. Delphi, ang magaling kong kapatid. Gaano na ba katagal nang hindi kita nakita? Ang Magic Dragon na si Fafner ay naging isang batang babae na may mahabang lilang kulot na buhok at sabay yakap kay Delphi. Fafner, anong pabango ang gamit mo? Napakabango. Ang bagong Dragon Queen no. 5. Hindi ba kailangan mong ibenta ang walang katapusang dagat? Hindi. Woo. Gusto rin ng mga tao na pumunta sa Dragon Cave, ang Dragon Cave. Ang ganda talaga ng mall, nasa loob nito ang lahat. Bueno, mabibili ko lahat ng librong gusto kong basahin, humajijek si Fafner. Natapos ko nang basahin ang The Devil Wears Leopard Print na inirekomenda mo sa akin noong nakaraan. Ano pang magagandang libro ang inirekomenda mo kamakailan? Sabihin ko sa iyo, nagbabasa ako ng The 36 Strategies to Conquer the Devil, kamakailan, nang magkita ang dalawang mangkukulam, malakas silang nagdaldalan.
Sa ilang sandali, medyo napahiya ang Demon Kings, ngunit ang tensyon sa 5th at 6th Kingdoms ay nalutas. Siegfried, ipadala ang welcome gift na dinala ng haring ito sa lahat. Matapang na sabi ni Gerd. Tahimik na tumango si Siegfried sa mahabang damit na kulay ube, saka nagdala ng ilang tagasunod at nagsimulang magbigay ng mga regalo sa mga demonyo ng iba't ibang bansa. Isang gintong kahon na puno ng mga gintong barya at kayamanan. Ang Zerg ng ika-6 na kaharian ay minamalas ang ika-5 kaharian ngayon, ngunit sila ay hindi malabo nang matanggap nila ang regalo. Medyo hindi interesado ang lalaki mula sa 4th Kingdom. Isang grupo ng mga matataas na opisyal mula sa 7th Kingdom ang nagniningning ang kanilang mga mata, sabik na makuha silang lahat. Tanging sina Asmodeus at Jalan lamang ang tumanggi, na nagsasabing hindi ito kailangan ng mga monghe. Haha, gusto ko lang makipagdeal sa magkakapatid na Gerd, so polite every time. Inabot ni Jeros at tinapik ang mga kuko ng dragon ni Gerd, sa sobrang sigla. If you have time, we will work out together next time. Sa mga Demon King, ang may kukumpara sa akin sa bench press ay si Kuya Gerd. Natawa si Gerd, gustong-gusto ni Kuya Jelos ang fitness, bibigyan ko pa sa susunod. Magpadala ka ng ilang gold fitness equipment para magkasya sa iyong identity. Hoy ikaw! Nasasabik ang boses ni Jelos, napakabait mo. Alam mo namang madaling kalaw-angin ang metal ng aking walang katapusang dagat, kaya bigyan mo ako ng gintong gym. Pagkatapos ay magpapasalamat ako sa iyo ng maaga, at tatawagan ko si Delphi upang pumunta doon sa ibang araw. Dakang. Itinaas ni Delphi ang kanyang kamay doon, His Royal Highness. Little sister, I have heard it. Hindi, ang ibig kong sabihin ay kagamitan, ito, ilang kagamitan, at isang buong gym, ginamit na ginto ngunit hindi ito isang grado. Medyo matigas ang ekspresyon ni Gerd, ngunit kailangan niyang Sir-on, walang problema. Walang problema. Jeros, napakasama mo, paano mo mabubuli ang ika-5 hari ng demonyo na si Dafang? Isang matabang lalaki na may pulang ilong, bumagsak mula sa isang suspendidong barkong pandigma ng yelo. Si Hilarious ay sinundan ng isang grupo ng mga Frost Demons, na nagdala ng malamig na alon sa sandaling dumating sila. Kuya Hilarious, nagkita ulit tayo. Haha, marami tayong pagkikita kamakailan. Nagmamadaling bati ni Jelos, at umakyat para makipagkamay. Tumawa si Hilarious at sinabing, maaga akong dumating. Dumaan ako sa kasino ng 5th Kingdom. Pumasok ako at naglaro ng ilang laro, ngunit natalo ko silang lahat. Napakahusay pa rin ng mga treasure thieves goblin sa pagguhit ng 5,000. Haha, Sister Shelly. Si Delphi at Fafner ay parang dalawang maliliit na kapatid na babae, na nagsisisiksikan sa Snow Witch. Ate, ang ganda pa rin ng buhok mo, ang Snow Witch ay walang kamatayan, buti naman. Hinawakan ni Delphi ang pilak puting buhok ni Shelly na may tono ng inggit. Ate, Shelly, sinong nagdisenyo ng damit mo? Gawa ba sa eye silk ang palda na ito? Gusto mo ba akong bigyan ng isa? Wala akong bagong damit na isusuot, hinawakan ni Shelly ang ulo ng dalawang maliliit na kapatid na babae, tulad ng panganay na kapatid na babae sa pamilya. Ang demonyong lobo na si Phineas ay humakbang pasulong sa oras na ito, at ang commander ng nahulog na hukbo ng anghel ng ika-7 kaharian, si Sazem, ay umabot at nakipagkamay at hinawakan ang kanyang mga balikat. Kuya, tapos na ang mahihirap na araw, nakangiting sabi ni Phineas. Ang kanyang Royal Highness the Demon King ay may matalinong pamumuno, maswerte rin kami, nasa panganib ka rin, at umatras ka. Tumawa si Sazam. Familiar kayong dalawa. Nagulat si Ao Bolong. Kabanata 3444 na hinahangaan kita. Noong ako ay nasa purgatorio na lawan ng apoy, ang hangganan na pinangangasiwaan ko ay katabi ng Phineas. Bagamat ito ay isang kaaway, kami ay nagkaroon ng magandang personal na relasyon. Mamaya ay kinuha ko ang aking mga nasasakupan upang umalis sa purgatoryong lawan ng apoy, at ibinalik ito sa akin ng Phineas. Ito ay medyo mas madali, paliwanag ni Sazam. Kailangan mong umalis sa unang kaharian, ito ay mabuti lamang para sa amin, hindi masama, ito ay hindi isang tulong, sabi ni Phineas. Pero itinatago ko pa rin ito sa aking puso, natatawang sabi ni Sazam. Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga Panginoon, hindi ba sa tingin mo ito ay isang magandang relasyon sa mga babaeng iyon? Bumalik ang tingin ni Phineas kay Shelly. Tumango si Opalon, nabalitaan ko na kilala ang kamahalan Phineas sa kanyang talino. Sa pagkakataong ito, agresibo si Hongmeng. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Ngumiti ng mahina si Nis. Hey! Si Ao Bolong ay walang tiwala, masyadong tamad na magtanong pa. Sa oras na ito, dahan-daang dumaong ang isang itim na barkong pandigma na may nakaprint na witch totem. Tulad ng inaasahan sa Abyss Witch, ang bagong unang demonyong hari, gusto ko talagang ako ang huling pumunta doon. Sabi ni Belfinger sa maasim na tono. Sazam, umalis ka ba sa unang kaharian noon dahil alam mo na maya-maya ay mahuhulog ang lawa ng apoy sa mga kamay ng Abyss Witch? Biro ni Phineas. Masasabi lang. Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa, nagkibit-balikat si Sazam. Anyway, naging history na ang Mender's Goat. Sayang naman ang Big 3.
Napabuntong hininga si Gerd sa pagkakataong ito, naaawa sa iilang demonyong powerhouses. Hoy, sino ang gumawa sa kanila na pukawin ng Sword God? Ang Emperor's Sword Intent ay talagang makapangyarihan, karapat-dapat sa pangalan ng pinakamalakas nitong artistikong konsepto, nakangiting sabi ni Ailaris. Gayunpaman, ang matandang batang si Satanas, na matagal nang tumatakbo sa lawa ng apoy ng impyerno, ay talagang nagsabi na siya ay tatakas. Palagi kong nararamdaman na may mali. Insect na ina, alam mo ba kung saan nagpunta si Satanas? Malampasan ito. Napatingin si Ailaris kay Gretne. Magkano ang kaya mong bayaran? Balik tanong ni Gretne. Nagpout si Ailaris, may dalang pera. Nakakatamad. Hindi nakakatuwa. Ailaris, huwag kang makinig. Kung talagang gustong magtago ni Satanas, maaaring hindi ito mahanap ng kanyang hukbo ng mga insekto. Ang purgatorio na lawa ng apoy ay isang ipinagbabawal na lugar habang buhay, at mas mahirap para sa Zerg na mabuhay doon. Garide ay disdainful. Hindi ipinagtanggol ni Gretne ang sarili, ngumiti lang siya ng mahina. Sa panahon ng pakikipag-chat ng mga hari ng demonyo, kinuha ni Sally ang ilang mga general ng demonyo mula sa unang kaharian, kasama sina Zedi at Aetherides, at umalis sa barkong pandigma. Gaya ng dati, magiliw na binati ni Luoshi, His Royal Highness Gloria, kapag naging Demon King ka, ang iyong ugali ay naging mas kaaya-aya at maluho, at lalo kang nagiging isang mature abyss witch. The Demon Lord Jeros is being polite, bahagyang ngumiti si Sally. Nang siya dumating kay Asmodeus at iba pang demonyo mula sa Seventh Kingdom, medyo emosyonal ang mga mata ni Sally. Siyempre, alam niya na may ginawang hindi kanais-nais si Asmodeus. It's my own business, but it's my family after all. Lolo, pasensya na. Wala akong oras na bumalik para makita ka kamakailan. Gloria, ipinagmamalaki kita, may iligtas mo ang napakaraming kawawang demonyo sa unang kaharian, magaling ka, nakangiting sabi ni Asmode. Ang mga mata ni Aubolong ay nasa sabik, President. Your Highness, alam kong gagawin mong makinang muli ang Abyss Demon. Kamahalan, nasa tuktok na tayo ng pulang-pula, naghihintay sa iyong pagbabalik, nakangiting wika ni Jalan. Napakaganda nito, dahil si Tartarus ay ang Abyss Witch sa madaling panahon, maaari mo ring hayaang magbitiw si Asmodeus. Ngumisi si Belfinger. Matandang may halong lahi, tumahimik ka. Saway ni Beryl. Chopsticks, subukan mo ulit. Iniisip mo pa ba na ikaw ay isang hari ng demonyo? Mabangis na sabi ni Belfinger. Itinaas ni Asmodeus ang kanyang kamay at sinabing, lahat, makinig sa akin, dahil nagtipo na ang 7 kaharian, idaos muna natin ang Heavenly Demon Festival. Pagkatapos nitong Heavenly Demon Festival, magkakaroon ng Demon God Conference, kaya hindi natin dapat sayangin ang ating mahalagang oras. Biglang sinabi ni Delphi, hindi, kapatid na babae, narinig ko na sa pagkakataong ito, ang alyansa ng tao na pinamumunuan ng Sword God ay lalahok din bilang isang espesyal na panauhin. Bakit hindi pa dumarating ang Sword God? Ang ikalawang kaharian, ito ay may sapat na kaalaman. Nakangiting sabi ni Jalan. Sa oras na ito, isang lumilipad na bangkang tao ang tumalon sa kalawakan at pumunta sa kalangitan. Haha, nandito na ang magaling kong kapatid na si Feng Xiaotian. Naramdaman muna ni Jelos ang pamilyar na aura, at pinuntahan siya sa ere. His Royal Highness the Demon King. Magpareserba. Magpareserba. Walang magawa ang sigaw ni Delphi. Sunod-sunod na naghintay ang 10 Masters of the Three Absolute para sa spaceship. Kuya Jelos. Napakaaga. Kumain na ba? Si Feng Xiaotian, nakadamit na parang aso, ay niyakap si Jelos. Tuwid na tunog. Wawa, walang bulaklak dito, bakit hindi ka magtanim ng pansamantala? Doon. Ay mga demonyo sa lahat ng dako, natatakot ako sa mga aksidente, pinaitim ni Gigi ang spaceship at nagtago sa likod ni Hua Feihua. Nako! Napakaraming magagandang linya, talagang napakagandang interracial na estilo. Dumalo si Bai Yi na nakasuot ng buong kasuotan, at direktang tumakbo sa gilid ni Snow Witch Shelly, at umikot-ikot. Diyos ko! Napakaraming barbaro na konektado sa mga Diyos. Ungol ni Qing Yuan. Ito lang ang lahi ng demonyo, magkakaroon ng malaking bilang sa kanila mamaya, nagkibit balikat si Qing Li. Tumakbo si Fafner kay Dai Zegui, bumalik sa anyo ng isang puting magic dragon, iniunat ang kanyang mga kuko ng dragon at nakipagkamay kay Dai Zegui ng buong team time. President Emperor, talagang gusto ko ang iyong ancient and modern pedagogy views, pinahahalagahan ko ang iyong kaalaman, kilalanin natin, Magic Dragon Fafner. Tumakbo si Xiao Qingshan kay Gretne at magiliw siyang binati. Ate Gretne, pwede ba kayong magpa-picture together? Hinahangaan kita. Mrs. Xiao, hinahangaan mo ba ako? Tila naguguluhan din si Gretne. Oo. Nabalitaan ko na 99% ng kasalukuyang Zerg ay mga inapo mo. Napakarami mong anak, nakakamangha. Matigas ang ekspresyon ni Gretne, pero niyakap pa rin siya para sa isang group photo. Ha! Sulter ka ng Hellfire Legion, tama ba? Sinong apoy ang mas mabangis sa aking ina?
Hinawakan ni Huang Wanro si Surter nang magkita sila, dahil ang babaeng Phoenix ay hindi natatakot sa apoy at naramdaman na ang nagniningas na elemental na demonyong ito, medyo masaya. Hawak-hawak ni Surter ang kanyang tiyan na puno ng apoy, na para bang sasabog na siya anumang oras, ngunit talagang imposibleng kunin ang babaeng Phoenix. Sa siyang, ang angkan ng Tengo, ang punong ehekutibo sa ilalim ng eskrimador. Ito ang business card ng kontrabida. Jiang. Sinamantala ang pagkakataong pumunta sa mga pangunahing demonyong hari at ipadala ang kanyang gintong business card para magpakitang gilas. Isang malapit na relasyon sa Diyos ng Espada. Beauty, gusto mo bang umarte? Napakaganda ng hitsura at katawan. Ang susi ay mula sa iyong mga mata, nakikita ko ang isang komplikadong emosyon. Biglang sumulpot si Wu Yemingayo sa tabi ni Siegfried, hinawakan ang kanyang baba, mag-imbita ng maglaro sa mahinang boses. Matigas na ngumiti si Siegfried, at natarante pa, iniisip na nakatagpo siya ng isang uri ng neuropathy. Kuya, itong mga taong ito, ang mga taong tumalo sa pinagsamang puwersa ng una at ikaapat na kaharian. Ang ikatlong kaharian, ang demonyong general ng Unicorn Legion, si Yun, ay hindi nakaimik. Ngumiti si Demon Wolf Fennes at nagsabi, ang kasaysayan ng mga tao na mas mapagpakumbaba kaysa sa mga demonyo, sa pagsilang ng Diyos ng Espada, ay natapos na. Huwag maliitin ang mga taong ito, o ikaw ay magdurusa ng malaking kawalan. Sa oras na ito, si Yefan at ilang babaeng kamag-anak ay lumabas din sa ilalim ng inaasahan ng mga demonyo. Xiaoshuo, okay lang ba ito? Hindi ba ito ay masyadong kakaiba? Tila madaling ngumiti si Yefan nang bumaba siya sa spaceship at inayos ang kanyang kurbata. Nakasuot ng dark gray na suit, puting kamiseta, at asul na kurbata, nagbihis siya na parang isang mataas na uri ng tao. Okay lang kung oo. At saka, ikaw ang gustong maging mas formal. Si Su Qingzhou ay nakasuot din ng OL suit, na para bang papasok siya sa trabaho. Dumalo rin sa seremonya sina Xiao Ziner, Feng Qinglan at iba pang kababaihan. Kumislap ang mga mata ni Sally Ye, umakyat siya nang hindi nagbabago ang mukha, at nakangiting sinabi, Brother Yefan, nandito ka na. Sa publiko, bilang Demon King, natural na kailangan niyang palitan ang kanyang pangalan. Well, hinihintay ba ninyo akong lahat? Ako. I'm so sorry, let's start, gusto ko rin makita kung ano ang Demon Festival. Natural na ngumiti si Yefan. Tumawa si Jelos, Kuya Swordsman. Nagkita tayo ulit. Huwag kang mag-alala, VIP ka. Tara, yakap mo. Nang makitang aakyat na si Jeros para yakapin, mabilis siyang hinawakan ni Feng Xiaotian. Kuya Xiaotian, anong ginagawa mo? Medyo natarante si Jelos. Kabanata 3445 Shoot the Thigh. Anong ginagawa mo? Matagal nang sinabi sa akin ng aking hipag, at hayaan mo akong i-block ito. Masyado kang fishy sa Shanghai. Kung hinawakan mo ang kuya ko, hindi magugustuhan ng hipag mo, walang ingat na sabi ni Feng Xiaotian. Kailan ko sinabi yun? Sumimangot si Su Qingzhou. Hipag, hindi mo ito maaaring baliwalain pagdating mo sa eksena. Napaka-inosente ni Feng Xiaotian. Sinisi ni Yefan, huwag kang mali sa iyong hipag. Si Feng Xiaotian ay nakaramdam ng mali at nakatayong walang imik. Tumawa si Jeros at sinabing, Kuya Sword God, okay lang. Okay. Pagkatapos. Ganoong kaguluhan, hindi siya pumunta para yakapin siya. Giggle, mga babae, normal lang na mag-ingat, kaya huwag mag-alala tungkol dito, His Highness Jeros. Lumapit si Fafner sa oras na ito, binati si Yefan, at naging heir. Noong una siyang nakilala, minsan siyang nagbago dahil nagustuhan niya ang hitsura ni Heir. Panginoong Espada Diyos, nang tayo ay magpaalam, hindi ko inaasahan na ikaw ay pumailan lang sa langit, at ngayon ikaw ang numero unong powerhouse sa mundo kapag muli kayong nagkita. Sabi ni Fafner na may emosyon, alam ko kanina, yayakapin ko sana ang hita mo. Hindi maiwasan ni Yefan na tumingin kay Heir sa likod. Nagmamadaling lumapit si Elle at nakangiting sinabi, Miss Fafner, naaalala mo pa ba ako? Oo naman, bakit ko nakalimutan? You are so cute. Inabot ni Fafner para hawakan ang mukha ni Elle, ngunit huminto ito sa kalagitnaan. Halos nakalimutan ko, ito na pala ang Diyos ng paglikha. Noong nakaraang digmaan, pinatay mo si Smile, tama. Ang ibig mong sabihin ay ang elemental na demonyo sa ilalim ni Satanas. Nakatulong, sabi ni Elle. Ang taong iyon, akala ko ay magdudulot ito ng maraming pagkalugi sa iyong panig ng tao. Kung mapapatay mo ito, ang batas ay talagang makapangyarihan. Umaasa sa resonance upang kopyahin ang lahat ng elemento, ito ay tahimik pa rin at maaaring maitago ng malinaw. Sa mga elemental na demonyo, ang Smilet ay halos isang alamat, isang summit. Mamamatay sa arcane domain, namatay sa kamay ng iilang babaeng walang pangalan, talagang nakakagulat sa Devil Circle. Ito ang kapangyarihan ng ating kamahalan Heir. Ang astrolohiya mabilis na pinuri ng Diyos ang malakas. Tinampol ni Jiang ang kanyang hita sa galit. Ay Primtad, ikaw ay astrologo ko, gusto mo bang gumawa ng panghuhula si MS Huanlong? Tingnan mo kung paano ang kapalaran. Nakangiting sabi ng astrology. Isang magic stick, bakit mo siya sinundan?
Naiinis na sabi ni Grandet. Ang panghuhula ay isang uri ng mahika, at isa rin itong sinaunang paraan ng pakikipag-usap sa mga matataas na antas ng pag-iral at pagkuha ng mga orakulo. Dahil ang Demon Festival ay kinabibilangan ng pagdating ng mga demonyong nangingibabaw sa mga demonyo, kaya narito ang astrolohiya, gusto kong matuto. Mapagpakumbabang sabi ni El. Hoy, ang panghuhula ay isang agham din, maaari rin itong subukan ni General Grandet. Hindi na kailangan, pagtanggi ni Grandet. Bakit hindi mo subukan ang haring ito? Ano ang ginagawa? Itsura ng card mo. Paano mo ito laruin? Gusto mo ba? Para turuan ako. Tuwang-tuwa si Ailaris. His Royal Highness, stop playing, magsisimula na ang sakripisyo, paalala ni Shelly. Dahil naabala ng mga masiglang lalaki na ito, ang atensyon ng lahat ay direktang nalihis mula sa Sword God. Gayunpaman, nararamdaman din ng ilang demonyo na ang Diyos ng Sword ay tila mas mababa at mas malalim kaysa sa inaakala. Naghintay sina Asmodeus at Jalan, lumapit at binati si Yefan. Sword God, Gloria, salamat sa pag-aalaga sa iyo, ngumiti si Asmodeus. Ginagawa ko ang mga iyon dahil lang kay Sally hindi mo ako kailangang pasalamatan, sabi ni Yefan. Nakangiti ring bati ni Gerd at Gretne. Bagamat dati silang dalawang kaharian na nagkaroon ng malaking labanan, ngunit ang isang bakuran ay isang bakuran, bawat isa ay para sa kapakanan at alam na alam ito. Sword God ngayon, ay medyo naiiba, biro ni Gretne. Oh, saan? Ang bawat isa sa Human Alliance ay hindi nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Ngumiti si Gretne at sinabing, mas gwapo ang damit na ito kaysa dati. Haha, ibig sabihin nakamit na ang epekto, malakas na sabi ni Yefan. Nang bumalik ang mga pangunahing kaharian sa kanilang mga posisyon, pumunta ang Terran sa isang upuan ng panauhin. Iyong kamahalan Oberon, sa tingin mo ba ay medyo kakaiba ang Sword God sa pagkakataong ito? Tanong ni Sazam na nakakunot ang noo. Anong problema? Kahit na nakangiti siya, parang mas walang pakialam. Sazam, inaasahan mo bang batiin kanya? Kasama mo. Nakangiting sinabi ni Ao Bolong, ang kanyang kasalukuyang katayuan ay hindi noong una siyang pumasok sa Taishi, ano sa tingin mo sa kanyang mga mata? Hindi rin. Ngumiti si Sazam, sa tingin ko, hindi ganoong tao si Sword God, baka may okasyon lang ang araw na ito. Habang nagsasalita siya, biglang dumating ang tatlong pamimilit na nagparamdam sa karamihan ng mga demonyo ng palpitations, mula sa malayo hanggang malapit. Tatlong pares ng mga mata, asul, kulay abu-puti, at apoy pula, tulad ng dagat, nyebe, at apoy. Ang mga mata lamang ay parang tatlong malalaking bituin. At ang mga katawan ng tatlong Titan ay napakalaki upang makita. Sa harap ng tatlong Titans, ang Tian Mojing ay parang medyo matigas na itim na bato. Nandito ba talaga si Titan? Tumawa si Ailaris at sinabing, bihira ito, sa pagkakataong ito ay masaya ang Demon Festival. Parang may alam din si Titan kaya medyo mahirap kausap. Ang tatlong Titans ay direktang sumasalamin sa tatlong maliliit na photon na katawan ng enerhiya, tulad ng tatlong virtual na imahe. Sa utos ni Kronos, kaming tatlo ay dumating para kumatawan sa mga Titans para lumahok sa Demon Festival na ito. Ang tatlong Titans, Oceanus, Clyes, at Hyperion, ang mga espesyal na bisita sa pagkakataong ito. Magalang na sumaludo si Asmodeus at sinabing, salamat sa tulong ng mga Titan sa pagkakataong ito. Sa ngayon, may mga krisis sa Haoyo, at ang malalakas na kalaban ay pumapasok sa bansa. Natural, tayong mga Titan ay hindi maaaring umiwas sa daan. Si Oceanus na may asul na mga mata ay same time na nagsabi, ang pamilya ng demonyo ay ating mga kapitbahay, at ito ay maginhawa para sa iyo na labanan ang mga dayuhang kaaway ng magkasama. Mas natural. Oo, patay na ang mga labi at malamig ang mga ngipin. May ilang Titans pa rin ang pananaw. Natawa si Gerd. Sumulyap si Oceanus kay Yefan, sa pagkakataong ito ay kusa ring pumunta ang lahi ng tao dito. Makikita na ang Sword God at ang aming pamilyang Titan ay may parehong ideya. Kung tutuusin, ito ay isang pambihirang pagkakataon, anuman ang mangyari, pupunta ako upang makita ito, sabi ni Yefan. Sa pagkakataong ito, ang nagbabantang puwersa, si Hongmeng, ay pinangungunahan ng sangkatauhan. Bilang pinuno ng sangkatauhan sa ating panig, anong ugali ang Diyos ng Espada, ngunit ito ay napakahalaga, sabi muli ng kulay abong puti na si Cleus. Ngumiti si Yefan ngunit hindi sumagot. Narinig kong sinabi ni Kronos na ang Sword God Emperor ay may pambihirang aura, at naisip ko na isa siyang bayaning tao. Bakit parang mas maamo at matikas siya kapag nakilala natin siya ngayon? Sabi, Hyperion. Mukhang bigo ka, sabi ni Yefan. Hindi ito isang pagkabigo, ito ay isang maliit na aksidente. May personal na relasyon pa rin ang Sword God sa King of Titans, Cronus. Hindi ko in-expect yun, tanong ni Jeros. Ang mga demonyo ay masyadong mausisa. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang iniisip ng mga Titans, lahat sila ay gustong malaman ang higit pa. Nakita ko na, mahinang sabi ni Yefan. Lord Sword God, sayang talaga ngayon, sobrang pagod ka ba kanina? Humajijek si Delphi.
Ang ilang mga demonyo na nakipag-ugnayan kay Ye Fan, tulad nina Demon Wolf Fenris at Fafner, ay nagpakita rin ng kanilang mga iniisip. Kabanata 3446, Demon King Rangkang. Hoy, Titans, bothered ba kayo? Hindi ngayon ang Demon Festival. Tumigil ka sa pakikipag-chat, naiinip na ako sa paghihintay. Humikab si Feng Xiaotian. Hindi nakuha ng tatlong malalaking Titan ang tugon ni Ye Fan, at ayaw nilang makipag-usap kay Feng Xiaotian, kaya nagkalat ang mga imahe. Sa pagdating ng lahat ng kalahok na kinatawan sa pagkakataong ito, ang 7 hari ng demonyo ay nagtungo sa pangunahing lugar ng Tianmujing. Opisyal na nagsisimula ang Tenma Festival. Ang mga demonyong naroroon ay nagsimulang gumamit ng iba't ibang paraan upang putulin ang kanilang mga daliri at iba pang bahagi, upang ang dugo ng mga demonyo ay tumulo sa lupain ng Tianmujing. Ang dugo ng mga demonyong ito ay naging maitim na pulang sutla na mga sinulid, paikot-ikot at paikot-ikot, lahat ay nag-uugnay sa pinakasentro na depresyon. Sa ilang sandali, tila nabuhay si Tianmujing. Ang kapangyarihan ng demonyo ay napuno ng isang dampi ng iskarlata. Mula sa malayo, ito ay parang isang itim na salamin na natatakpan ng mga putok ng dugo. Mas dalisay ang demonyo, tumutulo ang dugo, na nagiging sanhi ng mas malakas na epekto. Ang lupaing ito ay tila may kakaibang mahika, upang ang dugo ng demonyong ito ay maging mga buhay na bagay. Ang mga tao ng sangkatauhan ay natural na nanunood ng may halong hininga. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng eksena, kung hindi para sa isang espesyal na sitwasyon, ay magiging mahirap para sa mga tao na makaharap. Sakripisyo ng Devil King. Ang sigaw ng pambansang guro na si Jalan. Ang 7 kasalukuyang Demon Kings ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ng kanilang mga daliri. Habang bumagsak ang dugo ng Demon King, kitang-kita na mayroong 7 puwersa ng pananampalataya na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay bahagi ng kapangyarihan ng Demon King, kaya kapag ang Demon King ay nag-alay ng dugo, ito ay mag-aakit din sa isa't isa. Bagamat patak lamang ito sa karagatan, makikita pa rin na iba ang kapangyarihan ng paniniwala ng mga pangunahing demonyong hari. Ang walang katapusang dagat ang pinakamakapangyarihan, at ang malalim na asol na dugo ni Jeros ay nagpatawag ng pinaka-asol na pananampalataya. Minsan ang pangalawang Diablo. Sa katunayan, siya na ngayon ang una. Bulong ni Emperor Ziggy. Si Sally Ye ay naging Demon King, at tinatayang ang kapangyarihan ng pananampalataya ay nasa ilalim, sabi ni Xiao Ziner. Hindi, ate, tingnan mo. Itinuro ni Du Yuner. Nalaman ng lahat na ang pangalawa lamang kay Jeros ay ang kapangyarihan ng pananampalataya mula sa lawan ng apoy sa purgatorio. Ang nagninangas na pulang kapangyarihan ng pananampalataya ay natipon sa kalaliman ng dugo ng demonyo ni Sally Ye. Ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kahit na ano, ang lawan ng apoy sa purgatorio ay isang teritoryo ng demonyo na may pinakamaraming bilang ng mga demonyo. Si Sally Ye, bilang isang mangkukulam sa kailaliman, ay maraming tagahanga sa mga demonyo, at sa pagkakataong ito ay nailigtas niya ang hindi mabilang na mga demonyo. Ang mga tao ay labis na minamahal. Kaya, kahit na bumagsak ang unang kaharian, tiyak na hindi ito maihahambing sa mga sumusunod na kaharian. Paliwanag ni Dizigi. Kasabay nito, mahigpit na sumunod ang kapangyarihan ng galit ni Ailaris. Sa pagtataka ng lahat, pagkatapos noon, hindi ba Belfinger? Ang kapangyarihan ng pulang-pula na pagnanasa ay nagmula sa dating, ika-7 kaharian, Asmodeus. Asmodeus, sa pagpatay kay Kailan, ginulat niya ang ika-5 at ika-6 na kaharian at gumawa ng counter-attack sa pang-4. Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian, tinulungan siya ng panganay kong kapatid sa oras na ito. Marami. Natawa si Beryl, bagamat hindi niya gusto ang anak, pero tuwang-tuwa siya nang makita ang pangit na mukha ni Belfinger. Malungkot ang mukha ni Belfinger dahil ang kapangyarihan ng pananampalataya sa ika-4 na kaharian ang pinakahuli. Nalampasan na nina Gerd at Gretney ang nakaraan. Mukhang pagkatapos ng round of shuffling na ito, ang nawalan ng pinakapopular na suporta ay ang Lazy King. Napabuntong hininga si Gretney, tumingin kay Belfinger at ngumiti, akala ko hindi na mapipigilan ang pagbaba ng Zerg, ngunit hindi ko inaasahan. Mas mahirap ang buhay mo kaysa sa akin. Ang ina ng mga insekto ay labis na nag-aalala. Sa sigla ng iyong Zerg, paano ka makakaligtas? Ngumisi si Belfinger, kaming mga kalahating dugong demonyo ay nagsisikap na mabuhay sa mga bitek. Haha, ang kalahating dugong demonyo, lahat tayo ay tanggap sa Storm Valley, hindi tayo makakasama. Tumawa si Ailaris. Hindi na kailangan, sobrang lamig, sabi ni Belfinger na may galit na galit sa mukha. Anak, congratulations, ipagmamalaki ka ni Aurora, ngumiti si Asmodeus kay Sally. Lolo, tiniis mo ang kahihiyan, at sa wakas ay may kapalit ka. Sally Ye ay may damdamin para sa ika-7 kaharian pagkatapos ng lahat. Tumawa si Jeros at sinabing, ako ba talaga ang pinakamakapangyarihan sa pananampalataya? Sa sandaling umalis si Satanas, mauna. Ang ibig sabihin ng mga pagkukulang. Haha, sa tingin ko ay medyo masaya ka, ngumiti si Gerd. Sa sandaling ito, kasama ang dugo ng ilang mga demonyong hari at ang kapangyarihan ng pananampalataya, sila ay nagtipon. Sa pinakasentro ng Tianmojing, isang itim pulang sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan.
Ang sinag ng liwanag na ito ay hindi direktang umabot sa simula ng panahon. Bagaman hindi nakikita ang limitasyon, alam ng lahat na ito ay isang napakataas na sinag. Sinasabi na ang Diablo ay nangingibabaw sa mga demonyo. Minsan itong nahulog dito, at ang Chan Mowell ay ipinanganak. Ngunit ngayon, tila ang alamat ay isang alamat kung tutuusin. Katulad ng ating mga ninuno, ang mga demonyo ay umaasa din sa kapangyarihang dala ng dugo. Bumantong hininga ang emperador. Ang 7 hari ng demonyo, na pinamumunuan ng kanilang mga tagasunod, ay lumuhad upang isagawa ang etika ng demonyo. Bilang host, natapos ni Jalan na isigaw ang slogan. Tapos na ang seremonya, opisyal nang natapos ang Heavenly Demon Sacrifice, nang maisip ng lahat ng mga demonyo na ang sakripisyo ay matatapos ng normal, ang kalangitan ay nagbago ng husto. Umuungol, ang buong Tian Mojing ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga linyang nabuo ng mga putok ng dugo sa lupa ay unti-unting nahati at naging pulang bangin, at ang pulang ilaw ay lumabas mula sa kailaliman. Sa simboryo ng langit, ang itim-pulang sinag ng liwanag ay patuloy na pumipihit at pumipihit, na bumubuo ng isang buhawi na sinag ng liwanag. Anong nangyayari? Ito. Baka ito. Kawili-wili at kawili-wili. Alam kaya ng mga demonyo na tayo ay nahihirapan at sa wakas ay narito upang tulungan tayong mga mahihirap na bata. Tumawa si Ailaris. Gretne, magsalita ka. Di ba ikaw ang pinaka-informed? Sigaw ni Jeros. Ang babaeng uod ay nakasimangot din sa oras na ito, at bumulong-bulong, nakita ko ang Panginoon na nagpakita ng mga himala, ngunit tulad nito, hindi ko nakita kailanman. Sa gilid ng kampo ng sangkatauhan, ang lahat ay kinakabahan. Alam ko, hindi ganoon kadali. Sumimangot si Su Qingzhou. Paano kung mag-withdraw tayo? Kung ang mga demonyo ay bumaba ngayon, hindi tayo mga demonyo, magiging tayo ba? Nag-aalala si Gigi He. Tumahimik ka. Diretsyong napag-alitan ni Hua Feihua. Sa sandaling ito, isang enerhiya na nagpang-inig sa lahat ay pinakawalan mula sa sinag ng liwanag. Ito ay mas makapal at mas dalisay kaysa sa orihinal na kapangyarihan, ngunit tila may mas maraming posibilidad at mahirap makuha na komplikadong enerhiya. Ito na ang simula. Ang kapangyarihan ng simula. Maaaring ito ay ang kapangyarihan ng simula ng demonyo. Walang demonyo ang talagang nakakita ng ganitong uri ng kapangyarihan, ngunit walang duda na hindi ito ang dapat magkaroon ng simula. Sa simula, ang kapangyarihan ng Diablo, tulad ng hindi mabilang na mga itim na linya, ay nagtagpo sa isang mahabang tabletang bato sa sinag ng liwanag. Ang stone tablet na may mataas na konsentrasyon ng enerhiya, pagkatapos ng paggamot, ay may malalim at makabuluhang kinang, tulad ng pinakamadalisay na itim na hiyas. Nang mawala ang sinag ng liwanag, ang 7 hari ng demonyo ay tumayo sa tabi ng estelo ng totem na may 6 na puntos na bituin, tinitingnan ng mga sinaunang karakter ng demonyo sa ibabaw nito, lahat sila ay nagpakita ng nakakagulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ay Propecia. Bagamat hindi ganap na pinag-isa ang script ng Diablo, naiintindihan ng karamihan sa mga advanced na Diablo ang sinaunang script ng Diablo. Sa paligid ng hexagram na ito, mayroong 2 linya ng pagsulat, nakakagulat. Nang mabasa ito ng ilang hari ng demonyo at matataas na antas ng mga demonyo, hindi nila maiwasang tumingin sa kampo ng sangkatauhan na may kakaibang mga mata. President, ano ang ibig sabihin ng teksto dito? Jiang. Maingat na tanong. Si Emperor Ziggy ay nagbasa ng maraming libro, at marami rin siyang nakipag-usap sa mga salita ng mga Diyos at demonyo. Pagkabasa nito ay sumeryoso ang mukha niya. Kung mas matanda ang mas mataas na antas ng teksto, mas hinahabol nito ang pagpapahayag ng tunay na core. Ang 2 demonyong salitang iyon, kung gusto mong isalin ang mga ito, ay hindi ganap na tumpak. Ngunit ang pangkalahatang kahulugan ay ang Diablo ay nasa wakas nito, at ang sangkatauhan ay maaabot ang rurok nito. Yun nga lang, ang emosyon na ipinapakita nito. Mas matindi, at hindi ito maipahayag ng ordinaryong wika. Ang mga ekspresyon ng mga tao sa lahi ng tao ay iba-iba, ngunit sa wakas ay naunawaan nila kung bakit ang mga demonyo ay tumingin sa kanila ng ganoong mga mata. Lahat ng lahi ng demonyo, lahat kayo ay hindi 3 taong gulang, ang ganitong bagay. Hindi naman masyadong seryoso, di ba? Ngumisi si Jiang San. Ngumiti si Ailaris at sinabi, ang kapangyarihan sa steel na ito ay tiyak na nagmula sa simula ng panahon. Ang ilan sa mga ito ay sanhi ng sakripisyo ng demonyo, at ang kredibilidad ay nandoon pa rin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat itong ilabas ng demonyo. Propecia, kailangan nating mag-ingat sa paggamit ng mga taong may lihim na motibo, sabi ni Sally. Abyss Witch, maganda ang relasyon mo sa sangkatauhan, alam namin iyon, pero huwag mong kakalimutan, kapag nakapatay na si Hongmeng, hindi ka ituturing ng mga taong iyon bilang kaibigan, sneer ni Belfinger. Nakikipag-usap lang ako tungkol sa bagay na iyon, hindi mo ba iniisip na ito ay kakaiba? Pansamantala nating isinulong ang Heavenly Demon Festival, at ibinabalang ang gayong monumento. Iyon ay dahil ang sitwasyon ay espesyal. Ang Diablo ay nahaharap sa isang hindi pa nagagawang krisis. Sabi ni Gerd. Haha. Tama o mali ang steel, isantabi muna natin. Nandoon pa rin ang mga bisita ng Human Alliance. Hindi nararapat na pag-usapan ito ng ganito.
Nakangiting tumingin si Gretne kay Yefan, Sword God, please don't misunderstood. Humph. Kailan ba bumagsak ang demonyong pamilya natin sa puntong kailangan nating makita ang mukha ng sangkatauhan? Hindi nasisiyahang ungol ni Surter. Bagaman hindi malakas ang boses, maraming demonyo ang may mga ekspresyon ng pagsang-ayon sa kanilang mga mukha. Noong una, dahil sa pagsalakay ni Hongmeng, ako ay natakot at nasa ilalim ng matinding pressure. Sa pagkakataong ito, mayroon ding isang propesya na mahiwagang tableta na malamang nababalaan ng mga demonyo, na nagsasabi sa kanila na ang sangkatauhan ay malapit nang itulak sila sa isang desperado na sitwasyon. Anuman ang dyablo sa panig ni Hongmeng, kahit sa panig ng sansinukob na ito, ang dyablo ay palaging mas malakas na panig. Paano sila magkakasundo kung sila ay mababawasan ng mga tao na nasasakupan, o maging mga alipin? Lalo na sa mga pinakaapektadong lugar tulad ng lawa ng purgatoryong apoy, kung gaano karaming mga demonyong babae at bata ang ninakawan, at kung gaano karaming mga inosenteng sibilyan ang napatay. Sa pag-iisip nito, ang mga demonyo ay tumingin sa mga mata ng mga tao, at natural na sila ay sobrang emosyonal. Lahat, ang Sword God at iba pang mga bisitang tao ay gumamit ng mga praktikal na aksyon para itaboy ang maraming master ng Hongmeng, at hindi sila mga kaaway. Natapos na ang Heavenly Demon Festival ngayon, at ang misteryosong monumento ay nahulog mula sa langit, kaya makikita na hindi tayo nakalimutan ng Heavenly Demon. Ngumiti si Asmodeus, sa halip na makipagtalo dito, mas mabuting kunin ang Stone Tablet at pumunta sa Demon God Conference para pag-usapan ang resulta. Halika. Ang matandang pagong na ito, sa madaling salita, ay tila sinasabi sa lahat na huwag mag-away, ngunit iginiit niya na ito ang utos mula sa dyablo. Nagpadala ng boses si Xiao Ziner kay Su Qingzhou, sa palagay ko ang estelo na ito ay may kinalaman sa Asmodeus. Kung kami ay tatanungin kaagad, ang dyablo ay iisipin na kami ay nagtatakip. Kaya Asmodeus ang mga salitang ito ay maaaring para sa mga demonyo na pakinggan, o upang pasiglahin tayo. Lumipat ang mga mata ni Su Qingzhou, at sinabi niya, mga hari ng demonyo, mga general ng demonyo, ang ating alyansa ng tao ay inatake na rin ng mga demonyo noon pa. Ang mga bansa sa pagitan ng mga bansa ay parang mga tao, lahi at lahi, kung saan lumitaw ang mga salungatan. Hindi maiiwasan. Ngunit, ang aming karaniwang layunin ay subukan ang aming makakaya upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang buhay mula sa pagkasira ng mga bagay, kaya ngayon, isinasantabi namin ang aming mga nakaraang pagkiling at lumahok sa pagdiriwang ng demonyong ito, ang pagpupulong ng mga demonyo at mga Diyos, may kasabihan sa ating sangkatauhan na ang mahalaga ay ang mga tao. Naniniwala ako na kayong lahat ay malalakas na tao na may pag-iisip at pangitain, at hindi kayo magkukulang na maunawaan ang katotohanan ito. Amataba. Sabi ni Jielan, tama si Miss Su, kung ang Human Alliance ay nagnanais na tumayo kasama si Hongmeng, hindi ito darating para lumahok sa Demon Festival na ito. Mayroon silang lahat ng pagkakataon na tumayo sa mas malakas na panig, ngunit dumating sila sa amin, at hindi kayang palamigan ng lahat ang puso ng mga kaibigan ng tao. Ngumisi si Grandat, kung ganoon, kailangan talaga nating pasalamatan ang Human Alliance. Kung wala sila, matagal nang tapos ang ating mga demonyong bansa. May ilang bus mula sa mga demonyo, at lahat ng tao sa Human Race Alliance ay mukhang pangit. Lord Oceanus, ano sa tingin mo ang propesya na ito? Tanong ni Jerome sa Titan. Nag-isip sandali si Oceanus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, ang pamilya ng demonyo ay may mahabang kasaysayan. Kayo, ang mga dakilang hari ng demonyo, ay likas na may kakayahang makilala ang tama sa mali, at hindi natin kailangan ang opinyon ng ating Titan. Haha, the Titans have always been impartial. This statement is in line with the consistent style of the Titans, nakangiting sabi ni Jeros. Pero, curious ako, bakit hindi umiimik ang Sword God? Maaaring ang lahi ng tao ay asawa ng Diyos ng Espada, at ang Diyos ng Espada ay dumating dito bilang isang foil. Ang mga pulang mata ni Hyperion ay mapaglarong tumingin kay Yefan. Ang mga demonyo ay talagang naguguluhan. Karamihan sa mga demonyo ay hindi pa nakakita ng Sword God, at gusto nila itong makita sa pagkakataong ito. Bilang resulta, ang Sword God ay napakatahimik, ngunit si Su Qingzhou ay nakatayo at nagsasalita. Dahil dito, nadismaya ang ilang nakatagong Sword God na, mga tagahanga, at sila ay ganap na 2 tao mula sa Sword God na naisip nila. Maghintay ng isang pulong. Kung mayroon kang sasabihin, pag-uusapan ko ito sa pulong, walang ekspresyong sabi ni Yefan. Sinabi ni Favor Nato, kung tutuusin, ang katayuan ay hindi katulad ng dati, at ang pananalita ay mas mature at matatag. Bagamat ang mga demonyo ay nakaramdam ng kaunting kakaiba, mayroon pa ring Protoss na sasalubungin. Ang kumperensyang ito ay may kaugnayan sa estratehikong pagpaplano sa hinaharap. Lahat ay nagbibigay pansin. Ang lahat ng puwersa ay agad na nagtungo sa isa pang malawak na mundo sa mga sinaunang Diyos. Chaos, kilala rin bilang Land of Chaos. Ang pinakamalaking bahagi ng lupain sa buong sinaunang domain ng Diyos, na nagkakahalaga ng halos kalahati ng masa ng domain ng Diyos. Ang kalawakan nito ay nagbibigay daan sa mga Titans na magkaroon ng katayuan dito.
Ang mundong ito sa pangunahing lugar ng mga sinaunang Diyos ay binubuo ng isang malaking bilang ng mga primitive na mineral na may mataas na konsentrasyon. Ayon sa alamat, dito ipinanganak ang mga ninuno ng mga Titan. Ang mga henerasyon ng mga Titan at mga higanti ay nagmana ng mga kakayahan at pangalan ng kanilang mga ninuno at binantayan ang kanilang mga lihim dito. Nang dumating ang mga demonyo at tao sa lugar na ito, nalaman nilang makulay ang langit, silangan at kanluran. Ang isang malapit na pagtingin ay nagpapakita na ito ay ang mga mata ng isang pares ng mga Titans na nakatitig sa lupaing ito. Nakatayo rin doon ang metotayog na taluktok na may Titan. Kabanata 3448 kulog. Ang sasakyang pangkalawakan ng sangkatauhan ay dumaan sa isang mabituing kalangitan, at ang maliwanag na liwanag ng bituin ay parang dagat ng mga hiyas. Sa paglipas ng panahon, nalaman ko na ito pala ay butas ng ilong ng Titan. Dahil sa mga kristal sa buhok ng ilong at sa pag-iilaw ng divine power ng Titan, nagradiated ito ng liwanag. Itong malalaking lalaki. Elder Feng Xiaotian, kahit ikaw yun, kung gusto mong pumatay ng Titan, natatakot ako na kailangan mong makipaglaban para sa gatas. Tuwang-tuwang sabi ni Huang Wanro. Anong kalokohan? Hindi sa lahat ng Titan ay napakalaki. Sa pagkakataong ito ang mga pangunahing miyembro ng Titans, ang mga pinuno ng Titans. Kinalikot ni Feng Xiaotian ang isang mobile phone, damit, walang signal. Kumonekta si Fa sa family honey ko. Kung ito ay isang malaking sukat lamang, maraming madiskarteng antas ng pag-atake ang maaaring pumatay sa mga Titan sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga pag-atake. Kung tutuusin, hindi mo naman kailangang salakayin ang lahat ng bahagi, kailangan mo lamang na matumbok ang mga pangunahing punto at basagin ang primordial spirit. Ang problema ay, ang mga Titan ay hindi malakas na tagalabas at tagaloob, at lahat sila ay nagtataglay ng mga natatanging kasanayan, na hindi maarak. Bumalik ang emperador. Lahat ay mukhang nag-aalala, nakatingin kay Yefan na nakatayo roon ng walang sabi-sabi, ito ay mas walang magawa. Pagbaba ng spacecraft, may ulang. Akala ko ay nakaparada ito sa isang kapatagan, ngunit ito pala ay isang lindol. Noon ko lang nalaman na hindi pala ito patag, kundi daliri ng isang Titan. Kapag ang lahat ng partido ay karaniwang naayos, nakita ko rin ang mga kinatawan mula sa Protoss. Haha, Gon King. Ang magaling kong kapatid. Nagkita tayong muli. Si Jelos pa rin ang may pinakamalakas na boses kaya napayakap siya nang makita si Tai Kang. Naitulak na ni Tai Kang si Jeros gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ang lalaking ito ay napakaraming braso at kayang mag-inat, kaya niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Tito, kumusta ang kalusugan ni Tita kamakailan? Umakyat si Patricia para magtanong tungkol kay Katie at sa anak. Wala ba kayong video call? Bakit kayo? Tinatanong ako. Walang pakialam na sabi ni Tai Kang. Walang magawang umiling si Patricia, alam niya ang masamang ugali ni Tai Kang at nasanay na siya dito. Ang Gon King, na walang talo sa santukan, nabalitaan kong naibigay na niya ang titulong ito sa Sword God. Mapang-asar na tumawa si Gerd. Bilang isang mataas na antas na gintong dragon, mayroon ka pa ring mukha para banggitin ito. Sumagot si Tai Kang. Haha, Gerd, huwag mo siyang inisin. Ninakawan siya ng God Emperor Aton ng posisyon ng God Emperor bago pa mainit ang kanyang puwitan. Sabi ni Ailaris. Ang ating kamahalan ay kusang bumababa para maging isang pantas, ano ang alam ninyong mga demonyo? Galit na sabi ni Patrick. Galit na sabi ni Patrick. Isang grupo ng mga general ng demonyo at mga general ng Diyos ay agad na nagsimula ng digmaan ng mga salita. Seryoso ang Diyos Aton, nagdala ng ilang arkanghel upang batiin ang matataas na opisyal ng iba't ibang bansa, na nagpapakita ng kamahalan ng bagong emperador. Nang dumating siya kay Yefan at sa kanyang asawa, hindi siya mapagpakumbaba o mayabang, at hindi niya makita ang kanyang pribadong anyo. Ang Elf Queen Vil'Odes ay naruroon din sa pinangyarihan kasama ang ilang mga elf envoy. Ngunit ang mayabang na duwende ay halatang napakalaban pa rin sa mga demonyo, kaya lumapit na lang siya sa tabi ng sangkatauhan at nangumusta. Miss Su, kung tama ang pagkakaalala ng haring ito, mukhang ito ang unang pagkakataon na magkita tayo ng personal, tama ba? Narinig ko na ang Reyna ay may mahabang buhay ng ilang milyong taon, at tila medyo nalilito. Bahagyang tumawa si Su Qingzhou. Ang mga sulok ng bibig ni Vil'Odes ay nanigas, ang maharlikang pamilya ng mga duwende ay may mahabang buhay, at ang aking edad, sa mga mata ng mga duwende, ay isa ring young adult ng mga tao. Kakaiba iyon, dahil bata pa ang Reyna, hindi niya maalala kung nakita niya ako. Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Babae, ano ang ugali mo? Hindi nasisiyahang sabi ni Salamander. Inunat ni Vil'Odes ang kanyang kamay para hudyat na tumahimik siya, nagbibiro lang si Miss Su, ano bang kinikilig ka? Vil'Odes smiled gracefully, Miss Su, I like your character very much, and there will be more opportunities to get along with you in the future. Off. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Vil'Odes at umalis, ang buong maliksi niyang figure ay tila naglalabas ng kaakit-akit na halo. Ate Su, bakit ang lupit mo sa Reyna ng duwende na ito? Si Sister Yunyao ay nagtatrabaho pa doon, tanong ni Sheila nyo. May mga tao, okay lang na maging masama ka sa kanya, kasi.
She deserves it. Sa sandaling ito, natapos na ang ilang hindi magiliw na pagbati sa pagitan ng mga Diyos at demonyo. Ang mga ilaw at anino ng ilang Titans, kabilang ang Oceanus, ay inilagay sa eksena. Ang lumabas sa finale ay dalawang mas malalim na pamimilit, na nagpabago sa mga ekspresyon ng hari ng demonyo at ng hari ng Diyos sa eksena. Sa lupa ng Chaos, lumitaw ang isang clay sculpture ng isang babaeng katawan. Ang daloy ng hangin sa kalangitan ay bumubuo ng isang maaliwalas na figure ng tao, translucent, lumang. Lahat, sa espesyal na oras na ito, maligayang pagdating sa lugar ng kapanganakan ng Titan, Chaos. Ako si Cronus, at ito ang aking asawa, si Rhea. Sina Cronus at Rui sa likod niya, Oceanus at iba pang higit sa 100 Titans, na pinagsunod-sunod ayon sa kanilang seniority, ay nagbago rin sa iba't ibang maliliit na anyo ng enerhiya. Kamahalan Kronos, salamat sa iyong suporta para sa Demon Festival sa pagkakataong ito, at salamat sa iyong pagtindig sa sandaling ito ng buhay at kamatayan sa sansinukob na ito, Asmodeus, bilang kinatawan ng partido ng demonyo sa pagkakataong ito, ay Team Time na nagsabi, isang malaking kagalakan para sa ating lahi ng demonyo na makasama natin ang mga Titans. Ang ikapitong Diablo ay malugod na tinatanggap. Ang krisis na ito ay hindi lamang isang krisis para sa mga demonyo at Protoss, kundi pati na rin para sa ating mga Titans. Matapos ang eksena ay tahimik, bumantong hininga si Kronos, ang oras ay mahalaga, iikli ko ito. Sa totoo lang, si Hongmeng at ang ating mga ninuno sa Titan ay nakipag-away sa isa't isa. Ang kanilang layunin ay maaaring ang ating bukal ng buhay. Ang mga Diyos at mga demonyo ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at lahat sila ay tumingin sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol sa sitwasyong ito. Ankh. Hongmeng. Alam ang pagkakaroon ng Ankh. Hindi lamang ang bukal ng buhay, kundi pati na rin ang ating libingan ng Diyos, na siyang libingan ng ating mga ninuno. Sa ngayon, kailangan din naming sabihin sa iyo ang isang sikreto. Kung gusto mong pumasok sa simula, kailangan mong dumaan sa libingan ng Diyos. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito ay tulad ng isang pagsabog ng kulog. Ano? Ibig mong sabihin, ang daanan sa simula ng panahon ay ang libingan ng Titan God. Maaaring ang mga taong iyon sa Hongmeng ay naghahanap ng libingan ng Diyos para sa layunin ng pagpasok sa simula ng panahon. Ang mga tao ng sangkatauhan ay partikular na nabalisa. Bagamat hindi ako sigurado kung totoo o hindi ang sinabi ni Titan, kung ito ay Ankh o ang pagpasa sa simula. Masyadong nakatutokso ang mga bagay na ito. Kung gusto mong pumasok sa simula ng panahon at makamit ang mas matataas na tagumpay, natural na hindi mo basta-basta makapasok sa libingan ng mga Diyos, kailangan ng pagsasanay para maabot ang sapat na antas upang magkaroon ng pagkakataong makapasa sa puntod ng mga Diyos at makapasok sa simula ng panahon. Gayunpaman, ang mga tao ng Hongmeng ay nais lamang na dominahin ang lahat ng ito at hayaan ang sangkatauhan na magkaroon ng dominanteng posisyon sa simula. Kapag nagtagumpay si Hongmeng, ang pinagmumula ng kapangyarihan ng mga Diyos, mga demonyo at iba pang lahi ay maaaring mawala. Dahil ang libingan ng mga Diyos ay hindi lamang humahantong sa simula, ngunit din kumukuha ng kapangyarihan ng iba't ibang mga paniniwala mula sa simula mula doon. Ang Panginoon at lahat ng nabubuhay na nilalang ay malapit na magkamag-anak. Kung ang libingan ng mga Diyos ay inookupahan ng isang lahi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang mga Diyos at mga demonyo ay mukhang mas malungkot. Yung stone tablet. Iyan ba ang ibig sabihin? Nakuha ng sangkatauhan ng libingan ng mga Diyos at sinira ang mga pinunong hindi tao tulad ng mga demonyo sa simula. Kabanata 3449 hindi ko ito sinasabi. Ang lahat sa sangkatauhan ay nababalisa. Kung magpapatuloy ito, hindi na kailangang maghintay para harapin si Hongmeng, at mauunang makubkob ang kanilang panig. Ang pag-iral ng master ng Hongmeng sa antas na ito ay kailangan pa ring protektahan ng kapangyarihan ng paniniwala sa mas mababang kaharian. Ito ay medyo nakakaalarma at hindi makatwiran, tama ba? Sinabi ni Dizigi sa oras na ito, bagaman hindi pa natin nakita ang Panginoon ng Hongmeng, ngunit ayon sa sentido komun, nilikha ng Panginoon ng Hongmeng ang lahat ng uri ng buhay sa eroplano ng Taishi. Kung gayon, paanong ang gayong makapangyarihang tao ay nangangailangan ng mga nilikhang nilalang upang protektahan sila? Kung ang libingan ng mga Diyos ay isang daanan sa simula, at kung si Hongmeng ay dumating para sa Ankh, hindi namin alam. Pero, Lord Ronos, paano mo mapapatunayan na ang sinabi mo ay totoo? Sa aking palagay, ang pinagmulan ng Titans ay isa ng problema, at ang kasaysayan ay higit pang misteryo, sabi ni Dizigi. Itinaas ni Fafner ang isang Dragon Claw sa oras na ito, sa tingin ko ay tama si Dean Emperor. Bagamat ang pagpasa sa simula ay napakakaakit-akit. Ngunit kung ito ay may kinakailangang kaugnayan sa atin, hindi ito malinaw. Malamig na sinabi ng babaeng Titan Rhea, ngayong pinatay ni Hongmeng, ikaw ang kinidnap. Gusto lang naming mga Titan na protektahan ang puntod at pamana ng aming mga ninuno hanggat maaari. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong tanggihan ang alok ng pakikipagtulungan. Tatayo tayo sa tabi ng bukal ng buhay at libingan ng mga Diyos, naghihintay sa pagdating ni Hongmeng.
Ang mga Diyos at demonyo sa pinangyarihan ay natahimik saglit. Kahit na ang mga salita ni Rhea ay napaka hindi makatwiran, nakuha nila ang sakit na punto ng mga Diyos at mga demonyo. Masyado na silang passive ngayon. Gusto ni Hongmeng na sirain ang dalawang angkan na ito ng hindi makatwiran. Wala silang pagpipilian kundi ang manatiling mainit at humanap ng pagkakataong lumaban hanggang kamatayan. At ang Titan, ang bukal ng buhay, ay malaking tulong para sa kanila. Hindi alintana kung mayroong anumang pagsasabuatan sa likod ng mga Titans, hindi bababasa. Ang kaaway ng kaaway ay ang kaibigan. Hindi kailangang magalit si Master Rhea, hindi naman walang galang ang nasasakupan ng haring ito, pero mas curious siya, nakangiting sabi ni Gerd. Mahabang kasaysayan si Titan at dapat alam ang maraming sikreto na hindi natin alam. Ayokong sabihin sa atin. Ito rin ang kalayaan ng pamilyang Titan. Sino ang walang sikreto? Gretney, this is the time, bakit ayaw mong magsalita? Hindi mo gustong magbenta ng impormasyon ngayon, hindi ba? Nagtaas ng kilay si Ailaris. Ang ating Zerg ay humihina na, at sa mata ni Hongmeng, ito ay isang walang kabuluhang pag-iral. Kapag nakatagpo ito ay papatayin lamang, at walang pagkakataon na mabuhay. Mapait na ngumiti si Gretney, hanggat kaya nating protektahan ang pinakamaraming inapo hanggat maaari, sino ang aking katuwang? Ay katanggap-tanggap. Kung tungkol sa libingan ng mga Diyos at Ankh, mayroon na sila noong ako ay ipinanganak, at natural na hindi ko alam ang pinagmulan. Sister Chinzo, kitang-kita na ang mga demonyong haring ito ay magpapagamot ng nagmamadali. How dare they follow Titan's bullshit? Sinabi ni Wu Yechuan sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi natin hahayaang magtagumpay si Titan. Ang plano ng asawa ko ay pigilan si Titan na magsimula ng digmaan ngayon. Sabi ni Ning Zimo sa pamamagitan ng voice transmission. Nag-isip si Su Qingzu saglit bago ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, kung tama ang pagkakaalala ko, ang huling henerasyon ng Demon King ng Seventh Kingdom, Lord Belial, nakatagpo ka na ba ng Demon Dragon King of Absolute Beginning? Nagulat lahat ng mga Diyos at demonyo sa eksena. Napakamot din ng ulo si Belial na parang nagulat. Hindi mo ba sinabi na ang Demon Dragon Emperor ng Absolute Beginning, ay pumunta sa simula ng panahon upang patayin ang master ng Hongmeng? Tama, tumanggaw si Belial. Nagtataka ako, paano mo nalaman ang nangyari sa simula? Walang magawa si Belial, ito. Bagamat hindi ko pa talaga nakikita, hindi ako dapat magkamali, dahil mamaya ang Reyna ng Thousand Faces, nang mabanggit ko ito. Ang bagay na ito ay nakatala sa kasaysayan ng ating kaharian. Paanong ang pag-iral ng Reyna ng Thousand Faces ay napakawalang saysay? Isang grupo ng mga demonyo ang tumanggo bilang pagsang-ayon, sang-ayon sa puntong ito. Ang bagay na ito, kailangan kong sabihin ng katibayan, mayroon ding. Ngumiti si Gretney, ang Demon Dragon Emperor ay lubos na mapagpasyahan, at hindi siya kailanman nagpapakita ng awa. Upang makapaghiganti, hindi lamang niya pinatay ang ilang pangunahing master ng Tai Junior High School. At winasak ang ilang lahi na nilikha nila. Ang makapangyarihang mga lahi na dating umiral, kasama ang sagradong kaaway ng dragon na si Ether Dragon na tumaya sa Demon na Dragon, ang Demon na Dragon, ang Demon na Dragon. Ang Demon Dragon Royal Family, at iba pa, ay ganap na nawala pagkatapos noon. Miss Su, kahit na ang Demon Dragon Emperor ay ang emperador ng Diablo sa simula pa lang, may isang bagay na masasabi na ang kanyang pag-iral ay lumampas sa mga hangganan ng lahi. Sa huling yugto ng kanyang pamamahala, lahat ng lahi at kaharian, sumuko na siya sa kanya, kaya siya ay emperador. Bilang pinakamataas na powerhouse sa mahabang kasaysayan, ang kanyang mga gawa ay hindi magiging peke, at imposibleng may manggahas na pekay nito, paalala ng Diyos Otan sa panahong ito. Tumanggo si Su Qingzu, napakabuti, dahil nakakasigurado ang lahat na ang Demon Dragon Emperor noong unang panahon ay pumunta sa Taichu at pinatay ang Panginoon ng Hongmeng. Kung gayon, gusto kong tanungin ka, may mga Demon Dragon Emperors, sa pagkakaroon ng Queen of Thousand Faces, kailangan mo bang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng iyong mga amo? Sa malaking paraan, gusto ni Hongmeng na makisali sa mga intriga at pandaraya para hayaang mangibabaw ang lahi, sa tingin mo ba ay papayag ang Dragon Emperor? Sa katunayan, kung ang libingan ng mga Diyos ay nasa daan patungo sa simula, tiyak na nakita ng Titan ang Demon Dragon King at ang Thousand-Faced Queen, tama ba? Gusto kong tanungin ang kamahalan Kronos, mayroon ka ba talagang kakayahan na bantayan ang isang daanan patungo sa simula? Sa simula, kayang patayin ng Demon Dragon Emperor kahit ang pinuno, ano ka sa kanyang paningin? Ang pinuno ng simula ay nangangailangan ng iyong proteksyon. Ang serye ng mga tanong ni Su Qingzu ay nagpatahimik sa pamilya Titan ng mahabang panahon. Ang mga Diyos at demonyo ay hindi rin makapagsalita. Sa katunayan, alam din nila na maraming butas ang mga salita ni Titan. Ngunit sa pagkakataong ito ay inilabas ni Su Qingzu ang dalawang dakilang emperador ng Diablo, kaya hindi naging komportable para sa kanila na pabulaanan sila. Masasabi bang ang Titan ay mas makapangyarihan at nakakumbinsi kaysa sa Demon Emperor? Miss Su, kung kayong mga tao ay may anumang opinyon, dapat itong banggitin ng Sword God. Masyado kayong aktibo, malamig na sabi ni Kronos.
Kronos, ang sinabi ni Qingzhou ang gusto kong sabihin, sabi ni Ye Fan. Hey, Sword God, ang tahimik mo talaga ngayon. Mahinang sabi ni Kronos, tao kayo, kapag umatake si Hongmeng, may puwang ka para tumalikod, at kami. Para sa kanila, pero mga barbarians, kulang sa pinakapangunahing panghihikayat ang sinabi mo. Mga barbaro. Ngumisi si Ye Fan, parehong mga barbaro at tao, lahat sila ay lahi mula sa mundong ito. Pero, lahat kayo nanggaling sa ibang mundo, di ba? Narinig ito ni Vil'odes, kinuyam niya ng mahigpit ang gintong tungkod sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay nangangamba. Oo naman, sina Kronos at Rhea, at iba pa. Ay napatingin sa direksyon ng mga duwende. Ang ilang mga Diyos at mga demonyo ay mukhang nagulat at nagkatinginan, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng Diyos ng Espada. His Royal Highness Gretne, dapat alam mo ang pinag-uusapan natin, bakit tayo tahimik? Sa tingin mo ba talaga gustong iligtas ni Titan ang Diablo? Tanong ni Su Qingzhou. Mapait na ngumiti si Gretne, Miss Su. Hindi naman sa hindi ko sinasabi, hindi na kailangan sabihin. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Su Qingzhou, pagkatapos ay natigilan siya. Alam mo na lahat. Kabanata 3450 gusto mo bang subukan? Si Jeros, Ilaris, Gerd at iba pang Demon Lord ay nagpakita ng hindi pagsang-ayon. Sword God, Misu, lahat ng tao mula sa sangkatauhan, ang mga Titan, at ang pinagmulan ng mga duwende ay talagang hindi lihim. Bagaman hindi alam ng lahat, ngunit malamang, alam pa rin natin ang ilan. Kaya nga, kahit nawala sa mundong ito ang kanilang ninuno na si Ymir, hindi ito nagdala ng anumang sakuna dahil sa libingan ng mga Diyos at bukal ng buhay. Sa kabaligtaran, para sa amin na mga demonyo at mga Diyos, mga tao ang Hongmeng ang siyang nag-aalala sa akin, sabi ni Gretne. Walang imik ang lahat. Oo, kahit saang mundo nanggaling si Ymir, wala pa ring ebidensya kung gustong manghimasok ng mundong iyon dito. Back to the original topic, walang ginawa si Titan para saktan ang mga Diyos at demonyo, si Hongmeng ang problema. Sa kabilang banda, palaging nararamdaman ng mga Diyos at demonyo na ang mga Titan ay isang marangal na lahi, at ang mga tao ay isang antas na mas mababa kaysa sa kanila. Pagkatapos lamang na lumabas ang Diyos ng Espada ay bumalik ang sangkatauhan sa isang katulad na posisyon. Kung ang hinaharap ay dapat pamunuan ng isang partido, mas pipiliin ng mga Diyos at demonyo ang Titan kaysa maging alipin ng mga tao. Sa totoo lang, ipinakita rin sa amin ng kaluluwang Titan, Aipatos, ang espesyal na enerhiya na partikular na pumipigil sa angkan ng Shenlong. Ang Titan ay may makapangyarihang paraan ng pagpigil sa angkan ng tao, na kung ano mismo ang kailangan natin sa kasalukuyan, Gerd Road. Brother Sword God, huwag mo kaming sisihin sa pagiging makasarili namin, wala kaming choice, ibinuka ni Jeros ang kanyang mga kamay. Sinulyapan ni Su Qingzhou si Vil'odes, malinaw na alam ng Elf Queen ang lahat ng ito sa mahabang panahon. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, kaya, naglalaro ka sa Human Alliance, ngunit isama mo rin ang layuning ito. Si Aipatos ay naging isang sirang espada, na umaakit ng atensyon sa Sword Discourse platform. Hindi lang nito ginulo si Ye Fan at ang iba pa, ngunit ginamit din nito ang paraan ng palihim na pag-atake sa Sword God, na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Dark Matter Energy. Isang kalaban na kahit ang Sword God ay hindi kayang lutisin, si Hongmeng ay dapat na mas matakot. Hoy! Kayong mga demonyo alam nyo na yan, nagpapakautot pa kayo. Hindi nasisiyahan si Feng Xiaotian. Ito ay hindi isang pagkukunwari. Sa orihinal, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa atin. Kung ang Human Alliance ay may mas magandang panukala, masasabing. Tumawa si Ilaris, gusto ng lahat na tiyakin ang kanilang sariling mga interes, ang aklat na ito ay tama, hindi ba? Tumikim si God Aton at sinabing, Sword God, hindi ko alam kung sino ang Human Alliance, ano sa tingin mo? Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou, at pagkatapos ay nagsabi, sa tingin ko, kung gusto mo talagang mabawasan ang pagkatalo, hindi bababasa. Hindi ka maaaring gumawa ng inisyatiba upang pukawin ang mga digmaan. Ang ibig mong sabihin ay negosasyon. Tumawa si Tai Kang, Sword God, napakawalang muwang mo pa rin. Gaano man kawalang muwang o kakatwa, kung hindi mo susubukan ang iyong makakaya at magsimula ng isang digmaan na may mainit na ulo, iyon ay laban sa mga tao ng iyong sariling lahi. Ito ay irresponsible. Matigas na sinabi ni Su Qingzhou, kami ng asawa ko ay parehong nakapunta sa Hongmeng, at alam ko na ang mga tao doon ay hindi talaga gustong mag-pioneer sa lupain at maging mga kaaway ng ibang lahi. Gusto rin nila ng kapayapaan, at gusto din nilang mamuhay ng matatag na buhay. Ang mga matataas na opisyal ng Hongmeng ang talagang patuloy na pinangunguna. Hanggat makabuo tayo ng sapat na kapangyarihan para pagselusan ang matataas na antas ng Hongmeng, kung gayon. Hindi imposible ang pakikipagkasundo sa kapayapaan. Bumantong hininga si Delphi, noong huli kang nasa purgatorio na lawa ng apoy, nakita mo na ito ng sarili mong mga mata, ang kay Hongmeng. Ang lakas ng Anman, natatakot ako na baka hindi na makalaban ng mga naruroon dito. Posible bang gusto ng Sword God na walisin ang buong Hongmeng ng mag-isa? Humajijek si Fafner.
Sinabi ni Kronos, kung ang Diyos ng Espada ay talagang may ganoong kakayahan, kung gayon kaming mga Titan ay handa na isuko ang bukal ng buhay. Diyos ng Espada, ikaw at ang iyong babae ay masyadong mayabang. Pagmamaliit ni Tai Kang. Huminga ng malalim si Ye Fan, baka sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Kayong mga Diyos na hari, mga hari ng demonyo, talagang hindi ninyo kilala ang mabubuting tao. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, sa tingin mo ba ay sinubukan ni Ye Fan ang lahat para tulungan ka sa mga planong iligtas ka? Gusto niyang protektahan ang mga mahihirap, inosenteng sibilyan. Ikaw strategic level, kung gusto mong lumaban, maaari kang lumaban, ngunit karamihan sa kanila ay maaaring tumakas. Ngunit paano ang mga sibilyan na iyon? Kapag nagsimula na ang digmaan, baka hindi na nila alam ang nangyari, at maghihiwalay ang kanilang mga asawa at mga anak at mawawasak ang kanilang mga pamilya. Hindi lang ang ating universo, kundi pati si Hongmeng. Iniisip mo lang kung mapapanatili mo ba ang sarili mong panuntunan, iniisip mo ba talaga ito para sa mga tao? Namumula ang mga mata ni Sally Ye, at sinabi niya, lahat ng ginagawa ng hari ay ginagawa ng emperador, lahat ng Diablo na hari, Diyos na hari. Pakiusap pag-isipan ito. Abyss Bruja, Harry, ang tawag mo sa Diyos ng Espada. May mukha ka pa bang tumayo sa panig ng Diablo? Tumawa si Belfinger, bakit gusto ng sangkatauhan na mamuno sa lahat ng lahi? Beach karapat dapat ka rin bang maging hari ng demonyo? Ano ang iyong ikaapat na kaharian? Halong lahi din si Sally, gusto niyang protektahan ang mahihinang halong lahi na demonyo, hindi katulad mo na ginagamit lang ang mga demonyong may halong lahi para tulungan ka. May ginawang masama si Godfather. Galit na sigaw ni Wu Yekang. Bata, naglakas loob ka bang pag-alitan ng haring ito? Ano ka ba? Malamig ang mga mata ni Belfinger. Nang makitang wala ng kontrol ang sitwasyon, 12-12 ng malalakas na panggigipit ang biglang dumating mula sa malayo. Sino ta? Ito ay dapat si Hongmeng. Maliban kay Hongmeng, walang party na maaaring lumabas ng napakaraming nangungunang strategic level ng sabay-sabay. Nalaman ng mga Diyos at demonyo na ang mga panggigipit na ito ay halos nasa antas ng hari, at ang ilan ay mas malakas pa kaysa sa eksena. Dapat maging matatag ang hari ng mga Diyos at demonyo. Marami sa mga madiskarteng antas sa eksena ay higit sa isang antas na mas mahina kaysa sa kanila. Huwag magpanik, lahat, ito ang Titan God's domain, at kaming Titan ay hindi tatayo. Bakas sa kanyang mga mata ang kagalakan ni Kronos. Mahigit sa 12 ang mga Titan ang nagsimulang gumalaw, tulad ng hindi mabilang na mga bituin sa mabituing kalangitan, lahat ay nagsimulang kumilos ng mabilis. Huwag kang kabahan, iyan ang mga tinawag ko. Sabi ni Ye Fan. Diyos ng Espada. Tinawag mo. Gusto mong makiisa kay Hongmeng, at dito tayo paglilingkuran. Ngumisi si Belfinger. Napabuntong hininga si Ye Fan, sila ay kaalyado. Nagulat ang mga Diyos at mga demonyo, halatang hindi makapaniwala. Nang ang lahat ay nasa ganap na alerto, si Bai Wumang ay nagdala ng halos 30 o higit pang mga master sa kakaibang damit at iba't ibang hugis sa lupain ng kaguluhan. Bagamat lubusang dehado ang bilang ng mga tao, hindi naman mahina ang pamimilit na dala ng grupong ito ng mga amo. Sword God? Ayon sa kasunduan, may dinala ako rito. Tumingin si Bai Wumang sa mga mata ni Ye Fan, bahagyang namula, at pagkatapos ay sinabing walang pakialam. Hoy! Bai Wumang, masyadong kakaunti ang tao, tama ba? Hindi ba ang anman ang 10 makalangit na tangkay at 12 sanga sa lupa? Hindi nasisiyahang sabi ni Xiao Ziner. Zin, Koi, 4 na grupo. Sabi ni Bai Wumang, marami. Walang magawang sinabi ni Su Qingzhou, akala ko noon pa lang, ang iyong pagkatao ay para lamang sa mga tao, kaya. Ang 12 sanga sa lupa, hindi mo ito kilala. Nakilala ni Vilorde si Bai Wumang, ikaw ba? Ang nanghihimasok. Mapang-asar na sinabi ni Tai Kang, napakaraming tao, kahit na handa silang tumulong sa ating panig, natatakot ako. Braso lang sila ng lalaki at kotse, tama ba? Gusto mo bang subukan? Si Bai Wumang ay malamig na tumingin kay Tai Kang. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.